sa Return of the Jedi doon sa Sarlacc battle kasama si Luke Skywalker. Leptospirosis. Yan. Kaya po dimusad ng ICC case ay puro hearsay lang ang sinubmit na merit. Kaya binubuo nila yung Quadcom ang mga missing pieces by presenting witnesses tulad ni Garma et al. Tas ipepresent nila sa ICC. Kaso, nagiging hearsay. Hearsay lang din. Yung kay Garma, para hearsay naman yun. Eh. Di ba? Ano ba doon? Kung ang 2.4 kay dito ay susulat sa pamunuan ng INC na tayo tutol sa gobyernong ito, lalo na sa panggigipit sa Duterte, ay lalong matatawagan ng pansin ng pamunuan ng INC. Actually, sa tingin ko, hindi na kinakailangan eh. Marunong naman sila makiramdam. Marunong naman sila makiramdam. Yung ginawa na lang kay Marcoleta, kitang-kita na nila, di ba? Imposible naman hindi nila mapuna yun. Tama naman si Marcoleta, may mga tradisyon, di ba? Nagsalita siya na bakit natin babaguhin yung tradisyon para lang gipitin si Inday Sara, si BP Sara. O, tapos bigla siyang tinanggalan ng mga committee. Yung pa ba, very obvious, hindi naman matatalino naman yung mga nasa pamunuan niyan. No? Very obvious naman yung ginawa nila kay Marcoleta. Kaya hindi ako magtataka na talagang busisiin ng mga TV station nila itong nangyayari na to. Kaya di po umusad ng ICC, yan hearsay. Nagkatotoo sinabi ni PBBM boss, paangat na ang Pilipinas, paangat ang baha, paangat ang kahirapan. Kayang-kaya silang paglaruan ni PRRD. Correct. Obvious din sabihin ni Hector. Boss Baz, alam na ng pamunuan ng INC kasi binigyan na nga po ng signal yung dalawang anchor ng Net25. Judith, yan. Si Abante nag-i-atras na after iwan sa ere ni Barbers at Akop. Iniwan ba sila sa ere? Naglilinis na yung mga Quadcom. Sabi ni Luistro, pasalamat daw tayo kay Romualdez dahil sa patubig. Sabi ng Bicol, salamat kong Martin. Number 1 din ang parking lot sa airport. Boss Buds, may nakita ko costume LTO, kakatakot. Hindi, yung LTO nakakatakot lang yan sa may mga sasakyan. Eh. Sir Buds, tama si BP Sara. Isa lang may hawak kay Hontivirus at Trill. Yun. Alam mo, iniisip ko yun. Sino ba nagsabi na isa lang may hawak sa mga yan? Si BP Sara ba may sabi? Kaya sila bukang bibig yun eh, ICC. Alam nyo, sana merong meron talaga magsampa kay Tatay Digong. Kasi trap ni Tatay Digong. Mapapahiya po lahat eh. Hindi naman po senado yung korte. Ang korte po, lalo na yan, sasampahan nyo ng di ba? Tindi niyan dahil murder, heinous crime yung isasampan nyo rin, di ba? Beyond reasonable doubt. Sa tingin nyo ba beyond reasonable doubt? May doubt ka kagad dahil ano yung sinasabi nyo na illegal yung ginawa ni Tatay Digong dahil pinakukumbinsin niyang manlaban. Normal lang yun. Sige, bumunot ka ng matigo ka na. Bumunot. Bang! Di ba? Alam nga naman magpabaril ka. Sabi ni Attorney Panelo. Mahirap po pag hindi ka attorney at nagsasalita ka tungkol sa batas eh. Kaya i-quote lang po natin pagdating sa mga batas, yung mga attorney. Ganyan ka-bright si PRRD, napapaikot si Risa na parang trumpo. Sabi nga, china-challenge sila eh. Actually, ito mag-real talk tayo. Tama si Jinggoy for the first time. Kahit na po ano yung dahilan ni Jinggoy kung bakit niya binabalato ba si
si De Lima. Malamang dahil si De Lima nagpakulong sa kanya. Pero tama po si Jinggoy. Napakasimple ng mga binitawan ni Jinggoy. Very practical. Di ba? Commission on Human Rights ka. Ang tanging tinutukan mo, Davao City. Kahit Commission on Human Rights ka sa buong Pilipinas. O di dapat, dahil nakatuto ka, di dapat may mga ebidensya ka na. Hindi ka naman naging Commission on Human Rights lang. Naging DOJ Secretary ka pa. DOJ Secretary. Isa sa pinakamakapangyarihan. Ha? Isa sa pinakamakapangyarihang secretary sa isang administrasyon. DOJ. Wala ka pa rin nakuhang ebidensya para madiin mo yung mayor. Mayor pa lang si Digong nun. Nung DOJ si De Lima, mayor lang si Digong. Hindi pa siya presidente. Imposible yan. Isang mayor, wala kang makuhang ebidensya kung meron. Wala talaga silang ebidensyang makita kay Tatay Digong. Kaya yung hamon ni Tatay Digong, bakit wala pa akong hanggang ngayong kaso? Tama yun. 'Di ba? In-expose niya lahat. Wala siyang kaso dahil wala namang kayong maikakaso sa kanya. O di ano yan, lahat na yan. Propaganda lang yan ni Hontiveros, propaganda lang yan ni Trillanes, propaganda lang yan ng Quadcom, propaganda lang yan lahat para ibagsak yung popularidad ng mga Duterte. Yan po yun. Wala talaga. Oh, sinabihan siya ni Jinggoy, di ba? Incompetent ka. Siyempre, galit na galit yung Ali. Ang reaction ko naman dun hindi po siya incompetent. Mael po siya, Mael. Katunayan, 5 yung L niya. De Lima. Mael. Hintayin po natin ang susunod na hearing. Si Dayan at si De Lima muling maghaharap. Totoo naman yun. Isang ka nakakita, no? Commission on Human Rights, nakatuto ka lang sa isang syudad. Senator, salamat kaayo. Alam mo, nakakahiya po si Hontiveros, no? Pati po yung paghingi ni Tatay Digong ng 2 minutes break. Pinagmalaki pa. Kita nyo, hindi na makasagot, 2 minutes break na. Mag-aaway nga lang kayo, magpapataasan lang kayo ng boses, hindi mo nga naiintindihan kasi. Guilt is personal. Pwede mo bang akuin? Hindi niya naunawaan yung sinasabi ni Tatay Digong. May gusto siyang sabihin na akuin mo. Sabi mo, akuin mo, di ba? Kahit na akuin ko, sabi ni Tatay Digong, hindi papayag yung korte. Kung pwede pala yan, nakapatay asawa mo, mahal na mahal mo asawa mo. Ikaw na lang aako. Pwede ba yun? Napakatanga talaga no? Talagang pinamukha talaga ni Tatay Digong kung gaano kaengot yung si Reza. Guilt is personal. Hindi niya naunawaan yun. Sinabi na nga, para hindi ka na masyadong mapahiya, magtanong ka sa abogado. Ay, kaya ko po magtanong sa abogado. My goodness. Kaya niya raw magtanong sa abogado para sila, wag mo ko utusan, kaya ko magtanong. Ngayon, ngayon, 7 sa 10 krimen, ngayon ay dulot ng droga ngayon. Bumalik na po ba ang droga? Ay, noon pa yan. Noon pa yan. Abalos. Ano na? Hindi mo unawaan. Simpleng bagay. Guilt, pwede ba yun? Kahit na, alimbawa ako, mahal na mahal ko asawa ko. Nakapatay ang asawa ko. Pwede ko bang akuin? Di ba? Sige, ako na po pumatay. Nakita ko po siya, may testigo. Nakita ko po siya. Manyak po siya. Tayo na testigo. Nakita ko po siya, manyak po siya.
Ganun kasimple yung sinasabi ni Tatay Digong, hindi niya talaga maunawaan. Gusto niya akuin niya yung pagkapatay kay Kian de los Santos, pagkapatay dun sa iba pa. Impyerno. Sabi daw, dapat managot daw muna si Tatay Digong sa batas ng tao. Batas ng dapat managot muna si dating Pangulong Duterte sa batas ng tao bago ang parusa ng impyerno. Total, inako naman niya ang responsibilidad sa madugong. Nagsampa ka na ba ng kaso? Kung wala nagsasampa ng kaso, ang gusto nila, nag-imbestiga na kami, dapat managot na siya. Paano nyo nga mapapanagot? Hindi naman kayo nagsasampa ng kaso. Kaya nga tinatanong ni Tatay Digong, nagtataka nga ako bakit walang kaso eh. Pero, pag nagkaso kayo, alam na this. Pag napawalang sala si Tatay Digong, wala na yan. Kaya hinahamon kayo. Wala naman kayong matatag na evidence. Maliban lang sa sinabi niya. Ano ba sinabi ni Tatay Digong? Manlaban kayo pagka todasin nyo pag nanlaban. Ano masama dun? Otoridad yan. Pulis yan. Bawal pumatay ang pulis. Ba't pa natin sila binigyan ng baril? Dapat batuta na lang kung bawal silang pumatay. Din, eto si nagbibigay din ng tip eh. Ayaw niyang kausap, ayaw niya na nabisto na sila na nakikipag-usap eh. Yung mga itatanong nila sa sa Chief of Police ngayon, tinanong na dun sa interview, loko talaga to si Coco Pimentel. Ang itatanong ko sa kanya ganito, ano ka noon? Yung Chief of Police ngayon si Marbil, tatanungin niya raw. Alam na ni Marbil ang itatanong mo. Pero maganda yung tatanong di ba? Siyempre, hindi ka naman general pa noon. Nung panahon ng War on Drugs. Ano ka noon? Kung kapitan ka, nalaman mo ba na meron talagang bayaran? Kaya lang, makakapaghanda na si Marbil. Simple lang eh. Hindi niya nakakausapin si Marbil katulad ng ginawa nila Dan Fernandez na umamin at Abante na umamin. Mahirap talaga pag mga walang alam sa batas, no? Aaminin mo yun, di yari ka na. Sa bagay, hindi niya rin pwedeng hindi aminin. Dahil may CCTV. Mr. Share. Salamat kay Mr. Share. Yan. Sir Buds, di ba pwedeng kasuhan ng tao kung wala kang ebidensya? Kaya di sila maka-file ng kaso dahil di yan tatanggapin ng piskal. Pwede naman. Madidismiss nga lang kagad. Parang yung kay tinanggap naman eh. Yung kaso ni ni Tatay Digong yung kinaso ni Franz Castro, di ba? Absuelto si Tatay Digong, paano? Ganun lang po mangyayari diyan kay Castro. Kaya gusto ni Tatay Digong, sige, sampahan niyo ako. Pag sinampahan niyo naman dito, hindi niyo pwede sampahan sa ICC dahil kinikilala niyo, pag natalo kayo dito, tatakbo kayo. Ano kayo, engot? One way lang. Kung hindi yan international, kung hindi yan dalawang bansa, simple lang po. Kaya mo imbestigan bilang ICC kasi international. Eto na atin lang, internal lang eh. Sino gumawa ng krimen? Sinong pinagbibintangan yung gumawa ng krimen? Pilipino. Sino sinasabi yung biktima? Pilipino. Saan naganap? Sa Pilipinas. Ba't ka magtatawag na international? Simple, di ba? Ngayon, ang pinalalabas nila, hindi nga maparusahan si Digong dahil presidente siya. Ngayon, hindi na siya presidente.
Ano pa katwiran nyo? Kaya magmumukhang tanga yung ICC. Di ba? Magmumukhang tanga yan eh. Dahil marami na rin pong pumapressure sa ICC International. Putya, hindi nyo nga may hinaharap ng sexual harassment eh. Sige, tanong-tanong lang. Sabi ni Boldstar, tinawag daw sila para kausapin. Sabi ni Abante, sila nagpatawag or the other way around. Di nagtutugma ang silang dalawa. Pwede mo, eto kung si Grijaldo yung nagpatawag, gustong ipatawag, bakit niya tatanggihan? Bakit sila nag-o-offer? In-offer niya na may alam ka ba rito? Kaya pinagtatawanan lang ni Putin ng ICC Serbadong kasi alam niya ang likaw ng bitukan ng mga nandyan sa Kangaroo Tribunal na yan. Mga 10 missile lang naman. Yan po, real talk po dyan sa ICC. Yung pinalitan niya ni Karim Khan, may ano rin eh. Meron ding mga kaso eh. Sa pagkakalam ko Boss Baz, tama si Inday Sara, ang gaba dilim magsaba. Karma sa Quadcom. Correct. Kaya ano na tingin ng tao ngayon sa Quadcom? Wala na. Lahat yan. Ang tingin na nila kahit hindi nila kinausap, lahat yan. May script, lahat yan. Paulit-ulit pa sila eh. Sabi ni Garma, kausapin, bakit nyo nakakausap si Garma? Di ba si Garma? Contempt? Di ba si Garma nasa kulungan nila? Bakit? Kaya nyo kinontempt para, yun siguro yun, kaya kay contempt ng contempt. No? Dito sa Davao City, Serbadong, haunted pala yung old airport na Sasa. Marami kasi namatay doon sa 2003. Bombing si PRRD ang mayor nung nangyari yon. Pastor Kibuloy na dismiss. Parang si Dan Fernandez lang si virus, Google lang daw. Pastor Dila Abante ang Boldstar Fernandez. Ito lang ang pinatawag sa Senado na ayaw umalis. Kasi ayaw niya nang bumalik eh. Kasi ayaw niya na after na umalis siya, tsaka sila magpe-press con, tsaka sila may hindi maintindihan. Boss Badong, bakit lagi nasa Dubai si Abalos? Lagi pang VIP ang dinadaanan. Aba, hindi ko po alam. Ano palala? Wasak credibility ng Quadcom. Correct. Ano man ang maging resulta ng kanilang investigasyon, no? Ano man maging resulta niyan, tinitiyak natin na questionable.